Ka-Express, isang nakakagulat na posibilidad ang unti-unting lumalabas para kay Kai Sotto habang papalapit ang 2026 NBA Summer League matapos kumpirmahin na prioridad niya ngayong taon ang muling pagsubok sa NBA. Nagsimulang maghanap ang mga fans kung aling kupunan ang maaring magbigay sa kanya ng pagkakataon. Isa sa mga pangalan na paulit-ulit na lumulutang ang Los Angeles Clippers. Hindi to dahil may official ng kontrata o imbitasyon. Sa ngayon, wala pang konfirmasyon na sasali si Kai sa Summer League booster ng Clippers. Pero kapag tiningnan ang sitwasyon ng kupunan, makikita kung bakit maraming observers ang naniniwalang may logic ang koneksyon. Sa nakalipas na mga taon, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang frontcourt depth. Maraming developmental big men ang dumaan sa kanilang sistema habang patuloy silang naghahanap ng murang rim protector at project center na maaring i-develop sa G-League at Summer League environment. Para kay Kai, mahalaga ang 2026 Summer League dahil ito ang isa sa pinakamalaking pagkakataon upang maipakita na kaya niyang makipagsabayan sa NBA-level athletes matapos ang kanyang mga karanasan sa Australia, Japan at Gilas, Pilipinas. Ang kanyang haba, shot-blocking instinct at ability na tumira mula sa labas ay nananatiling mga katangiang hinahanap ng maraming NBA organizations sa modernong sentro. Pero sapat na ba yun upang makuha ang atensyon ng Clippers? At kung magkaroon man ng pagkakataon, si Kai kaya ang sagot sa isa sa mga kakulangan ng kanilang Summer League booster? Yan ang malaking tanong na subukan nating sagutin. Kung pag-uusapan ang posibilidad ng Clippers bilang Summer League destination ni Kai, kailangang malinaw muna ang isang bagay. Wala pang official na ulat na nagsasabing pinirmahan na siya o inimbitahan na siya ng Los Angeles organization. Pero sa basketball analysis, mahalagang tingnan hindi lamang ang mga balita, kundi pati ang roster construction at organizational needs. Noong mga nakaraang taon, nakita natin kung paano paulit-ulit na sumubok ang Clippers na maghanap ng athletic at developmental big man. Dumaan sa kanilang sistema ang iba't ibang project na center position habang naghahanap sila ng long-term anterior depth. Kahit sa G-League affiliate nila, mahalaga ang pagkakaroon ng mga batang big man na maaring hubugin para sa mas malaking papel sa hinarap. At dito nagiging interesting ang kaso ni Kai. Sa taas na 7'3", kakaunti lamang ang mga manlalaro sa mundo na may kombinasyon ng kanyang haba, mobility at touch na opensa. Hindi siya ang typical na traditional center na limitado lamang sa ilalim ng ring. Kaya niyang tumira sa midrange, kaya niyang mag-floor spacing sa tamang sistema, at meron siyang natural shot blocking presence na agad napapansin ng mga scout. Sa modern NBA, hindi na sapat ang pagiging matangkad lamang. Ang hinahanap ngayon ay versatility. Kailangan mong makagalaw sa pick and roll coverage, makapag-switch sa perimeter, at magkaroon ng offensive value kapag wala ang bola. Ito ang mga aspeto na patuloy na sinusubukang i-develop ni Kai sa kanyang international career. At isa pang dahilan kung bakit lumalakas ang usapan tungkol sa Summer League ay ang desisyon nitong ituon muna ang kanyang atensyon sa NBA opportunity. Ayon sa mga ulat, handa siyang isantabi muna ang ilang national team commitments upang mabigyan ng buong focus ang kanyang NBA pursuit ngayong 2026. So ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang kanyang kampanya ngayong taon. At para sa Clippers, mababa ang risk ng pagkuha ng isang player gaya ni Kai sa Summer League. Hindi ito guaranteed contract, isa lamang itong pagkakataon upang suriin kung paano siya makakatugon laban sa mas mataas na antas na competition. At kung magpakitang gilas siya sa rebounding, rim protection at efficient finishing, maaari siyang makakuha ng training camp invite, exhibit 10 deal, o maging G-League opportunity. At para sa Pilipinas, napakalaking balita nito kung mangyayari dahil sa bawat pagkakataong nakukuha ni Kai sa NBA environment, mas lumalapit din ang posibilidad na magkaroon ang bansa ng isa pang Pinoy player na tunay na makakapasok sa pinakamalaking basketball league sa mundo. So ang tanong ngayon, handa na ba talaga si Kai para sa pagkakataong yon? At ang Clippers kaya ang magiging susunod na hakbang sa kanyang NBA journey? So ngayon, tingnan naman natin ang pinakamahalagang bahagi ng usapan, kung ano mismo ang kailangang patunayan ni Kai upang maging seryosong kandidato para sa isang NBA Summer League roster gaya ng Clippers. Well, hindi lihim na ang pinakamalaking hamon ni Kai ay hindi ang kanyang taas. Sa katunayan, ang 7'3" frame niya ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatili siyang interesting para sa mga NBA scouts. Ang tunay na tanong ay kung gaano niya kayang gamitin ang kanyang sukat
laban sa pinakamabilis at pinakamalakas na atleta sa mundo. Kapag Summer League, hindi sapat ang magpakita lamang ng ilang magandang highlights. Ang hinahanap ng mga NBA organizations ay consistency. Gusto nilang makita kung kaya mong magtanggol sa pick and roll, makakuha ng rebounds laban sa elite athletes, at makapagbigay ng impact kahit wala sa iyo ang bola. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagbabalik ni Kai mula sa kanyang ACL injury. Matapos ang mahaba na rehabilitasyon, nakabalik si Kai sa Japan B-League at muling nagpakita ng flashes ng kanyang dating laro. Nakapagrehistro siya ng malalakas na rebounding performances at unti-unting bumabalik ang kanyang mobility. Kung Clippers ang pag-uusapan, may isang aspeto ng laro ni Kai na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon, rim protection. Sa modern NBA, napakahalaga ng mga sentrong kayang protektahan ang rim nang hindi kinakailangang tawagin ang double team. Ang haba ng mga braso ni Kai at natural timing sa shot blocking ay maging asset sa Summer League setting kung saan maraming batang guards ang mahilig umatake sa basket. Kapag nagawa niyang kontrolin ang paint, agad siyang mapapansin. Pero may isa pang mahalagang factor, ang Clippers ay kilala sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga developmental prospects at Exhibit 10 players upang mapatunayan ang kanilang halaga bago makarating sa regular season roster. Nakita na natin ito sa ilang dating prospect big men na dumaan sa kanilang sistema. Hindi nila kailangan ng superstar sa Summer League. Ang kailangan nila ay isang player na may potential na i-develop sa loob ng kanilang basketball ecosystem. At dito pumapasok si Kai. Hindi siya kailangang maging pinakamahusay na scorer sa roster. Hindi niya kailangang mag-average ng 20 points kada laro. Kung makakapagbigay siya ng rebounds, blocks, floor spacing at smart defense, maaari siyang magbukas ng pinto para sa mas malaking opportunity pagkatapos ng Summer League. Ang layunin ay hindi agad NBA contract. Ang unang target ay training camp invite, pagkatapos ay G-League pathway at mula roon ay posibleng umakyat sa pinakamataas na antas. Sa ngayon, nananatiling usap-usapan pa ang connection sa Clippers at wala pang official na announcement mula sa kampo ni Kai o sa Los Angeles organization. Pero isang bagay ang malinaw, determinado si Kai na muling habulin ang kanyang NBA dream ngayong 2026 at nakatakda siyang sumubok sa NBA Summer League upang makakuha ng panibagong pagkakataon. Kung may kuponang naghahanap ng developmental 7-footer na may international experience, shot blocking ability at mataas na upside, maaring hindi pa tapos ang NBA story ni Kai. So ang tanong ngayon ay hindi kung may talento siya, ang tanong ay kung darating na ba sa wakas ang pagkakataong matagal nang hinihintay ng milyong-milyong Pinoy. At ito ang Express Centro kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.